Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay atin munang makakasama para sa isang maikling panayam ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth dahil sa gitna ng patuloy na pagtaas ng temperatura dito sa ating bansa dahil alam niyo naman na panahon na ng tag-init ay mahalagang pag-usapan ang kalusugan at ang mga tulong na maaaring asahan ng bawat Pilipino. Kamakailan nagpaalala po ang PhilHealth na may mga handang benepisyo para sa mga sakit na dulot po ng matinding init gaya ng heat stroke, dehydration at iba pang karaniwang karamdaman tuwing panahon ng tag-init. At upang magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan kung ano-ano ba itong mga benefits na ito, ay makakasama natin muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector at opisyal po na tagapagsalita ng PhilHealth, walang iba kundi si Dr. Israel Francis A. Pargas. Doc Ish, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon and magandang tanghali din po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay. Magandang hapon, Steph. Maraming salamat, Doc Ish, sa pagsama niyo po dito sa ating programa. Doc, ano po ang layunin po ng PhilHealth sa pagbibigay ng benepisyo para po sa mga sakit na dulot po ng matinding init o heat-related illnesses ngayon nga pong panahon ng tag-init? Well, ang mandato naman talaga ng PhilHealth ay ang pag-develop or pagbibigay actually ng financial protection sa panahon ng pagkakasakit. At wala naman tayong pinipili na pagkakasakit or pagkapapa-opera. At lahat ito ay ginagawa natin ng benepisyo kasama yung mga heat-related illnesses. Lalong-lalo ngayon na nagsisimula na yung summer season sa ating bansa na kung saan marami ang mga naapektuhan nito kung kaya't may narapat din natin na magkaroon tayo ng benepisyo. At ito nga po Doc, ano po although may mga nabanggit na ako kanina, ay ano po itong mga karaniwang heat-related illnesses na sakop po ng benefit packages na handog po ng PhilHealth? Well, halos lahat po ng ating heat-related illnesses, katulad po na halimbawa tinatawag na heat stroke, heat exhaustion, yung mga yan ay meron tayong mga benepisyo. Ganun din, sa panahon ng tag-init, alam naman natin na tumataas din yung pagkakaroon ng mga tinatawag na dehydration, pagkakaroon din ng tinatawag na yung mga sakit tuwing summer katulad ng typhoid fever, or yun pong, ito ay nagiging na talagang lumalabas tuwing summer, yung pong pagkakaroon ng sore eyes or yung conjunctivitis na tinatawag. Ganun din, sa mga kabataan, alam po natin na ang mga kabataan tuwing summer or tag-init nagkakaroon ng mga tinatawag na sikal or yung pong tinatawag na nagkakaroon ng mga tinatawag na measles or varicella. So yan pong mga yan, lahat po yan ay kino-cover natin, even yun pong kanilang complications kung maa-ospital.
So lahat po yan ay meron tayong coverage for now. Para naman po sa mga, hindi nakakaalam ay paano po makaka-avail ang isang, PhilHealth member ng mga benepisyong ito sa mga accredited hospitals? Well, madali lang naman po. Unang-una sana tayo ay registered na sa PhilHealth. Sapagkat kung tayo registered na sa PhilHealth, ang hihingin lang naman ng mga ospital sa inyo ay yung pong inyong PhilHealth number. So kung may Mm. PhilHealth number na po kayo, ay yun lang po ibibigay. Kung wala pa, kailangan pang magpa-register. At ito po ay pwede nga po, gaya na banggit ninyo, ay pwede nating gamitin sa ating mga accredited hospital kung halimbawa sila ay makukot-fine or ma-hospital, or kung hindi man, kung merong emergency case or urgent case na kailangan makita sa isang emergency room ng ating mga accredited hospital, ay pwede rin pong magamit itong mga benepisyong ito, sapagkat ngayon po meron na tayong tinatawag na Outpatient Emergency Care Benefit Room Package. Eto naman po 'no, kasi kanina nabanggit po natin yung mga, heat-related illnesses po 'no, na sakop ng benefit packages na handog po ng PhilHealth. Maaari po ba nating, isa-isahin kung, magkano ang coverage para sa bawat, heat-related conditions na ito? Well, katulad po ng mga heat-related illnesses like heat stroke, heat exhaustion, yan po mga yan nagre-range ang ating benefit from 12,000 to 18,000. Kung halimbawa naman po ito ay yung tinatawag na typhoid fever, yan po ay benefit ng around less than 20,000. Yun po naman pong mga tinatawag na dehydration, mga around 8,000 yan, katulad din doon sa sore eyes. And doon po naman sa mga chickenpox, varicella, or measles, ay umaabot po sila ng 10,000. Yan po yung without complication. But normally, lalo na sa kabataan, yun pong ating mga tinatawag na measles, kung minsan may mga komplikasyon na pneumonia, so iba pa po yung pakete para po doon. Eto naman po 'no, Doc Ish, sakop din po ba ng, PhilHealth ang, outpatient o emergency cases na hindi na po kailangan na ma-admit sa ospital 'no, particularly nga po 'no, para sa mga heat-related illnesses na ito? Opo, gaya ng nabanggit ko, yan ay ating bagong benepisyo. It's an outpatient emergency room benefit package na kung saan yung mga pasyente na may mga emergency cases or urgent cases na talagang kailangan makita sa emergency room pero hindi na kailangan ma-admit. Nagstay lang sa emergency room ng mga 2 hours, 3 hours, or 8 hours, or less than 24 hours. Sorry, at hindi na-admit, ay meron na rin po tayong benepisyo para dyan. Kung kaya yung mga ating miyembro na makaka-experience na tawag na heat stroke, heat exhaustion, yan po ay mga emergency cases at madadala sa ER, meron na rin pong benepisyo para dyan. Eto naman po 'no, paano po sinusiguro ng, PhilHealth na sapat po ang, tulong pinansyal na maibibigay po ng ahensya sa gitna nga po 'no, ng panahon ng tag-init? Well, sa pag-develop po ng ating benepisyo, tayo ay gumagawa ng tinatawag na costing, or yun pong cost of care or treatment ng isang sakit, ay sinesurvey po natin yan sa lahat ng mga ospital or accredited facilities para po makuha natin yung approximate cost of care. Ganon din po ay ang paggawa po natin ng benepisyo ay nakadepende sa standards of care or sa guidelines ng ating mga society at ng DOH kung paano ginagamot or yung treatment protocol ng ating mga pagkakasakit. At because of that, tayo po ay nakaka-develop ng mga pakete na mayroong karampatan or approximate na amount to cover for the hospitalization. Especially po, ang nasa batas ay dapat ay nakukover natin yung pong mga minimum hospital charges that will provide quality of care. So especially po dun sa ward. So kaya po tayo, kalimitan ng ating mga ward accommodations ay libre na or no balance billing. Matanong ko lamang po, Doc Ish, kung meron po bang plano ang PhilHealth na dagdagan o palawakin pa ang mga benepisyo para sa mga sakit na karaniwang lumalabas po tuwing panahon ng tag-init? Well, sa ngayon po parang ang alam ko ay lahat naman po i-covered na natin, pero kung magkakaroon pa rin
ng panibagong pagkakasakit katulad po na nagkaroon ng COVID, which is a new which was a new disease. So gumawa po tayo ng pakete para doon. So yes po, kung magkakaroon ng panibagong pagkakasakit, magiging epidemya na naman siya or pandemya, sigurado pong gagawa ng PhilHealth ng benepisyo or benefit package ang mga ito. Gaya po na nabanggit ko, sa ngayon naman po tayo may around 9,000 benefit packages. Yan po ay medical at saka surgical illnesses. At kung kaya't halos lahat po ng pagkakasakit ay meron na tayong benepisyo. Ito na lamang po, Doc, ano na lamang po ang inyong mensahe, no? O general message kahit ng PhilHealth po mismo sa mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nasa high-risk areas tungkol po sa pag-iingat laban sa heat-related illnesses. Go ahead po, Doc Ish. Well, alam po natin na ngayon ay napakainit na ng panahon. Kung kaya't ang lahat po ay ating pinapayuhan na kung lalabas po tayo sa ating bahay pero wala naman po tayong mahalagang gagawin sa labas, ay kung maaari ay tumigil na lang tayo sa ating mga bahay or iwasan yung paglabas between 9 o'clock to 3 o'clock kung saan kasagsagan yung init ng araw. Kung lalabas naman po tayo, sana po ay tayo nagsusuot ng sombrero, gumagamit ng payong, nagsusuot ng medyo manipis na damit at maaliwalas na damit para po hindi tayo mag-absorb ng init. Ganun din po ay palagi ang panatilihin na tayo ay hydrated. Inom po tayo ng inom ng tubig. At kung meron po tayong mararamdaman na pagkahilo, pananakit ng ulo, or halimbawa ay pagkawala ng huwisyo, or halimbawa po ay nagiging masama na ating pakiramdam, siguraduhin po na tayo ay makapagpa-check up or makapagpatingin kaagad sa ating mga doktor at sa ating mga paggamutan. And with that po, maraming salamat po, Doc Ish, sa pagsama niyo pong muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat, magandang tanghali. At ating po nakasama ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector at opisyal pong tagapagsalita ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, walang iba kundi si Dr. Israel Francis A. Pargas. At tayo po'y dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na magpapatuloy ang tulong ng pamahalaan hanggat nananatiling mataas ang presyo ng langis. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi hihinto ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa iba't ibang sektor ng lipunan lalo na't nananatiling mataas ang presyo ng langis. Sa ginawang inspeksyon ng Pangulo sa pagpapatupad ng Service Contracting Program sa Araneta Bus Terminal ay sinabi nitong mahirap ang kasalukuyang sitwasyon. Dulot na rin niya ito ng araw-araw na pagbabago sa gitna silangan na nagsisilbing barometro sa pabago-bagong halaga ng petroleum products. Lahat niya ng kailangan gawin para makapag-adjust ay gagawin ng gobyerno, sabi ng Pangulo, nang sa gayon ay mabawasan ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan. Habang tumatagal niya ang conflict sa gitna silangan ay marami pang gagawing inisyatiba ang gobyerno at patuloy na mag-iisip kung ano pa ang maaaring gawin, sabi ng Chief Executive. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito yung patuloy namin gagawin at tuloy-tuloy lang namin gagawin. Hanggat nandyan at mataas ang presyo ng langis ay patuloy ang tulong ng pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, malaki ang pasalamat ng mga driver sa tulong pinansyal na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa gitna ng epekto ng Middle East crisis. Ayon sa ilang driver na nakapanayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ng mga ito na malaking kabawasan sa kanilang gastusin ang 5,000 piso na cash aid mula sa gobyerno. Malaking tulong po talaga ito dahil malaking kabawasan doon sa para sa budget namin sa gasolina. Napakalaking bagay na yung tulong na ito dahil meron na kaming kaunting puhunan. Yung kikitain nito, pwede namin siguro maibili namin mga pagkain, pangangailangan sa aming bahay. Binabiyahe namin sa maghapon
napupunta lang po sa gasolina. Kakapraso niya tita sa amin, kakapranggot, barya-barya. Ang tinig ng ilan sa mga driver na nakatanggap ng cash assistance mula sa pamahalaan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagtapyas ng komisyon ng ilang transport network companies, ikinalugod ng LTFRB. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Welcome sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang desisyon ng transport network companies na tapyasan na muna ang kanilang commission rate sa gitna ng patuloy na pagtaas pa rin ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, malaking tulong ang hakbang para maibsan ang epekto ng mataas na gastos sa operasyon ng mga TNVS drivers. Tugunan niya ito sa panawagan ng pamahalaan na palakasin ang suporta sa sektor ng transportasyon. Kabilang sa mga nagbabana ng kanilang komisyon, mga platform gaya ng Grab, Joyride, Move It at Maxim. Umabot sa hanggang 10% ang ibinabang komisyon ng ilang kumpanya habang may ilang pansamantalang nag-waive na ng kanikalang komisyon para makatulong sa mga driver habang bumabangon ang sektor. Lalo naman ang LTFRB na bumuo ng guidelines kaugnay na sabing hakbang bilang bahagi ng kanilang mandato bilang regulatory body. Binigyan din na opisyal ng tulong inisyatiba ay nagpapakita ng tunay na diwa ng bayanihan sa gitna ng hamon ngayon sa ekonomiya. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, isinasaayos na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pag-adopt sa digital system para sa mas mabilis at maayos na pamahagi ng ayuda para sa mga benepisyaryo. Ito ang sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao kasunod ng pagkasawi ng isang motorcycle taxi rider habang nakapila upang kumuha ng cash relief assistance. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Asek Dumlao na wala pang master list ang mga driver kaya kinakailangang pisikal na kunin ang tulong pinansyal bilang pagtiyak na rin na lehitimong mga benepisyaryo ang makikinabang. Sa ngayon ay nasa procurement process na para sa pag-adopt ng digital system. Bukod dito, sinisikap ng DSWD na gawin ang iba pang paraan para sa mas maayos na pamahagi ng ayuda. Yung ding queuing system, tinitingnan natin yan para hindi rin po dumagsa yung pong ating mga beneficiary. Pwedeng itong oras na ito lamang pong mga surnames starting with these letters ang i-accommodate natin. And then yung mga iba, darating ng ganitong oras para hindi po sila mag-umpok doon sa payout sites natin. Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, wala ng toll fee ang mga truck na may kargang produktong agrikultura simula ngayong araw. Pansamantalang inalis ang nasabing toll fee sa loob ng isang buwan at para ito sa cargo vehicles na accredited ng Department of Agriculture o DA. Ayon sa DA, malaki ang maitutulong nito para mapababa ang presyo ng pagkain sa merkado. Batay sa kanilang pagtaya, umabot sa 2 hanggang 5 piso ang dagdag presyo ng pagkain dahil lamang sa gasto sa transportasyon. Dahil sa toll fee exemption, tinatayang aabot sa 100 million pesos ang matitipid ng mga haulers sa loob ng isang buwan. Sa programang Boses, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na posibleng mapalawig pa ng higit isang buwan ang pag-waive sa toll fee. May be extended depende sa magiging mga usapan. Libre na sa toll fee exempted yung mga trucks and cargo vehicles na may lamang mga agri-product. So lahat ng tollway system natin. Si Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga ulat, pinalawak pa ng Department of Agriculture o DA ang programa nito para sa mas murang bigas upang ibsan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa langis sa mga Filipino consumer. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapahaba ng oras ng bentahan at pagbubukas ng mas maraming distribution outlets ng murang bigas sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., sa tulong nito mapatatatag pa ang supply at access sa pagkain habang patuloy na tumataas ang presyo ng retail dahil sa mas mahal na transport at logistics cost. Nakipagkasundo ang Food Terminal Incorporated sa National Food Authority para makakuha ng pondo at supply commitments para sa taong ito. Nakalaan sa kasunduan ang 3 bilyong piso mula sa 10 bilyong piso o 10 bilyong pisong budget ng Rice for All program ng DA upang makabili ng humigit kumulang 1.8 milyong sako ng well-milled rice na tig 50 piso o tig 50 kilo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, maglulunsad ang Department of Agriculture o DA ng karagdagang 900 na rice selling sites ng 20 pesos na bigas sa buong bansa. Uunahin ito ang Capiz, Bukidnon, Cebu, Cotabato, Catanduanes at iba pang high-need areas. Kapag naisakatuparan, madaragdagan nito ang kasalukuyang 932 na tindahan na nagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa buong bansa kabilang ang Kadiwa outlets, local government units, government agencies at iba pang nagbebenta ng murang bigas na kinikilala ng Food Terminal Incorporated. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Pilipinas kaisa ng World Bank sa pagsusulong ng job protection, maibsan ang kahirapan at climate change action. Pilipinas nanawagan din ng suporta sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Muling pinagtibay ng Pilipinas ang suporta nito sa World Bank sa pagsusulong ng proteksyon sa trabaho, pagbawas ng kahirapan at pagpapalakas ng climate action sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Si Finance Secretary Frederick Go ay dumadalo ngayon sa IMF World Bank Spring Meetings na ginanap sa Washington, D.C. Samantala nanawagan naman si Go sa multilateral bank para palakasin ang crisis preparedness at disaster response. Kabilang na dito ang paglalatag ng disaster risk financing programs upang ma-access ito ng mga bansa tuwing may emergencies. Inalimbawa ng kalihim ang epekto ng sigalot sa Middle East na nagpataas ng presyo ng gasolina at nagpahina ng investment. Hinimok din niya ang World Bank na pabilisin ang mga proseso nito para sa agarang pag-aproba ng tulong sa panahon ng krisis upang mas mabilis na makaresponde ang mga gobyerno sa mga sakuna at biglaang pagbabago sa ekonomiya. Kabilang din sa panawagan ni Go ang abot kayang pautang para masuportahan ang mga middle income earners. Hiling din ng Pilipinas ang mas malawak na access sa blended financing na pinagsama-samang pautang, grant, garantiya at technical na tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ngayong may lumalaganap ng ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng mga bansang Israel at Lebanon, inihayag ng ating embahada sa Beirut na maaari nang samantalahin ang ganitong pagkakataon upang kusa ng magpa-repatriate ang ating mga kababayang naninirahan at nagtatrabaho sa Lebanon.
Kasalukuyang nasa ilalim ng Alert Level 3 ang bansang Lebanon kung saan maaaring maglunsad ng voluntary repatriation. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Philippine Ambassador to Lebanon Marlo Miranda na ilan pa lamang ang nag-avail ng naturang serbisyo tulad na lamang nitong nakaraang Biyernes kung saan 23 overseas Filipino workers o OFWs at 5 overseas Filipinos o OFs ang nagpa-repatriate. Ayon pa kay Ambassador Miranda, ngayong Lunes ay meron pang mag-a-avail ng voluntary repatriation na 10 Pilipino na ihahatid ng Migrant Workers Office o MWO sa paliparan. Aniya, ang ganitong bilang ay maaari pang mabawasan ngayong may tigil putukan dahil hindi nararamdaman ng ating mga kababayan ang panganib na dala ng mga kaguluhan sa gitnang silangan. Hindi pa rin, lalo pa nga sigurong tuwing ceasefire, mas hindi nila nararamdaman ang danger sa sarili nila. Kaya po malamang hindi po nila iisip pa yung magpa-repatriate sa atin. Ayun nga. Sana po, i-avail nila sana habang tahimik, habang may airport pa, habang may flights pa po. Tatandaan na nagsimula ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Lebanon hating gabi ng Abril 17 oras sa Beirut at tatagal ito ng 10 araw. Samantala, pinaalalahanan ni Ambassador Miranda ang ating mga kababayan na nananatili pa sa Lebanon na patuloy na magsubaybay o magbantay sa mga kaganapan dahil na rin sa instability sa political landscape sa naturang bansa. Marami pong mga kailangan ninyong pagmamanman na gagawin. Hindi lang po ang problema between Israel at Hezbollah at tinitingnan natin. Meron din po kasing gulo na pwedeng mangyari kapag ang Hezbollah po ay nakaramdam na sila po ay ginagawang kalaban ng sarili nilang gobyerno at nais silang tanggalan ng armas. So, isa po yun sa mga worst case scenario na explain na rin po namin at alam din po yan ng mga Filipinos kasi naintindihan po nilang politika dito sa Lebanon na hindi lang po Israel kundi maaring magkaroon ng kaguluhan kapag nagkaroon ng iringan ang Hezbollah at the rest of Lebanon. Philippine Ambassador to Lebanon Marlo Miranda. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, bukod sa pamahagi ng food packs at hot meals sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan, involved din ang isang Filipino charity organization na nakabase sa Lebanon pagdating sa paghahatid ng mahalagang impormasyon patungkol sa mental health o lusog-isip. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Tres Marias founder Myra Aragon na tumutulong sila sa paggawa ng Tagalog translations para sa podcast na pinamagatang Self-Help Plus na base sa multimedia guided self-help stress management course na nilikha mismo ng World Health Organization o WHO. Ani Aragon, katuwang nila ang Lebanese Center for Civic Education o LCCE para sa Self-Help Plus kung saan matututo ang publiko pagdating sa practical tools at exercises na layong mapamahalaan ang stress at mapalaganap ang mental well-being. Batay sa opisyal na YouTube channel ng Self-Help Plus, nakikipagtulungan din ang LCCE sa National Mental Health Program o NMHP at International Rescue Committee o IRC at naging posible din ito dahil na rin sa World Bank administered Multi-Donor Trust Fund for Forced Displacement at partnership sa prospects na suportado ng bansang the Netherlands. Pwede itong tumulong para i-release yung mga stress nila, yung stress management. So, na-translate po namin yung whole text ng WHO into Filipino at ginawa din tong podcast para kahit sa sila mismo, sa kanilang mga lugar, sa kanilang bahay-bahay, magamit nila ito. Pero nag-start din kami ng rollout bilang Tres Marias, nag-start kami ng rollout to a small group, yung May 15
funds na tinatest namin yung implementation ng Self-Help Plus. Si Tres Marias founder, Myra Aragon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pilipinas ikinalugod ang ginawang pagpapalaya at paggawad ng pardon sa 78 Pilipino mula sa Myanmar ayon sa Department of Foreign Affairs. Ang kabuuan ihatid sa atin ni AJ Ignacio. Ikinalugod ng ating bansa ang naging hakbang ng bansang Myanmar na palayain ng nasa 78 na Pilipinong nakakulong sa kanilang bansa na may mga immigration-related cases. Sa isang statement, sinabi ng Department of Foreign Affairs na ito ay isang magandang indikasyon sa pagkakaroon ng maayos na kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa usapin ng foreign policy. Samantala, inaasahan naman ang pagpapauwi sa mga kababayan natin pinalaya sa nasabing bansa at inaayos na ang mga papeles ng mga ito. Matatandaan ang nasabing pagpapalaya sa 78 Pilipino ay itinaon sa Thingyan o bagong taon sa Myanmar upang muling makapagbagong buhay ang mga may sala at nagkasala sa kanilang bansa. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nilinaw ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na hindi naaresto ang dating party list representative na si Zaldico dahil sa nakabinbing Interpol notice laban sa kanya, kundi dahil sa naging paglabag nito sa immigration policy ng Czech Republic. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Yusek Vasquez na naaresto si Ko dahil sa pagiging undocumented alien, bunga ng pagkakansela ng kanyang pasaporte matapos itong masampahan ng mga kaso kaugnay ng pagkakadawit niya sa bilyong pisong flood control scandal. Ayon pa kay Yusek Vasquez, kulong, multa at deportation ang karaniwang hinaharap ng isang individual na lumabag sa immigration policy ng isang bansa. Dahil dito ay nakikipag-ugnayan na ang ating Department of Foreign Affairs sa Czech authorities upang asikasuhin ang kaso ni Ko sa ilalim ng all-government approach. Ipinaliwanag din ni Vasquez na bagamat walang extradition treaty ang Maynila at Prague, ay signatories naman sila sa United Nations Council Against Corruption. Posibleng aniyang magamit ang pagiging miyembro nila ng UN body upang magtulungan sa pag-imbestiga, pagpapanagot at pagpapauwi sa mga individual na sangkot sa katiwalian. This is an all-government approach. Every decision, every action of the present administration is anchored on an all-government approach. Certainly, the Department of Justice is being, its opinion, it's being solicited on the legal aspect as to what legal processes would be best available. In fact, just to put in context, this is not the first time that a country without which we don't have any extradition treaty could be the source of some kind of cooperation. The Czech Republic is a signatory to the United Nations Convention Against Corruption. Both the Philippines and the Czech Republic are signatories to that, and we are bound to promote the obligations therein. Among those obligations would be the duty to cooperate and assist in the investigation, transfer of certain individuals, prosecution, even cooperation in respect to properties, forfeiture of assets, transfer of custody, etc.
Vasquez, nakadepende pa rin ang pagpapabalik kay Ko sa Pilipinas sa mga internal procedures at mga lokal na batas ng Czech Republic na posibleng magtagal ng ilang mga linggo o buwan. Kaugnay nito ay nagbigay ng suhestyon si Yusek Vasquez upang mabilis na mapauwi ang dating mambabatas. Ito ay sa pamagitan ng self-deportation o ang voluntary repatriation ni Ko. One aspect that is very fast, Very the so-called self-deportation. If he decides not to contest his being deported back to the Philippines, and he agrees to be repatriated voluntarily and intelligently, in a matter of a day or two, he would be brought here. Justice Undersecretary Raul Vasquez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, Senador Ping Lacson iginiit na tungkulin dapat ang maging gabay sa paglagda ng partial committee report ng Blue Ribbon tungkol sa flood control anomaly. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Giniit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson na hindi dapat maimpluwensyahan ng political affiliations o block lines ang mga senador sa pagpapasya kung lalagda sa partial committee report ng komite tungkol sa flood control anomaly. Ito ang pahayag ng senador sa gitna ng paghihintay na makumpleto ang mga pirma sa partial committee report ng Blue Ribbon para maipresenta na ito sa Senate plenary. Binigyang diin ni Lacson na tungkulin o sense of duty at hindi pakikisama o peer pressure ang dapat maging gabay sa paglagda sa partial report. Kailangan pa ng 3 lagda ang partial committee report ng Blue Ribbon Panel bago itong maiulat at maisalang sa plenaryo ng Senado. Ayon kay Lacson, kinakailangan ang sponsorship niya rito bago may pagpatuloy ang mga pagdinig hinggil sa issue ng flood control. Sinabi ng senador na posibleng may ilang miyembro ng minority na personal na nakipag-usap sa ilang senador mula sa majority para wag lagdaan ang partial report. Gayunpaman, may posibilidad anyang mahikayat ang ilang senador na lumagda sa partial committee report dahil sa kamakailang pagkakahuli kay dating Congressman Zaldico at sa plano na imbitahan ito sa susunod na pagdinig ng komite na sandaling maihain at ma-sponsor na ang partial report sa plenaryo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Bayawan Nature Reserve sa Negros patuloy na isinusulong ang pagprotekta sa wildlife species. Narito si Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine para sa balita. Bukas sa publiko ang Bayawan Nature Reserve na matatagpuan sa Bayawan, Negros Oriental. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Emilio Tan, Head of Partnerships ng Bayawan Nature Reserve, layon-anya nito na maprotektahan ang wildlife species ng Negros at Panay Island, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Bayawan. Makikita sa 300 hektaryang kagubatan nito ang iba't ibang uri ng endangered animals gaya ng Visayan Spotted Deer, Visayan Warty Pig, Visayan Hornbill at Negros Bleeding Heart Dove. Bukod sa mga matatagpuan na wildlife animals sa Bayawan Nature Reserve, may hatid din silang nature walks, educational tours at eco tours sa mga iba't ibang nature site gaya ng waterfalls na makikita sa loob nito. Nagbigay din si Tan ng mensahe hinggil sa advokasya na kanilang isinusulong sa Bayawan Nature Reserve. So, ang pinaka-importante lang po talaga is dapat maramdaman po natin na parte talaga tayo ng kalikasan. So, hindi siya hiwalay sa atin. Hindi kailangan malaking action kaagad. Kahit simple lang. Maging responsable sa pagbisita, iwas sa kalat, at pag-alam. Pag-alam kung ano ba talaga ang sitwasyon ng hayop at kalikasan natin. Kung mas maraming Pilipino ay magiging conscious nito, malaking tulong na yun sa kalikasan natin. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugson ng ating regional news. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumak muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 200 negosyante na serbisyohan sa Permitting on Wheels ng DENR sa Santa Ana, Cagayan. Ang kawang ulat ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dumanon iti duwagaso patapulog at upat nga individual iti napagserbiyan iti panangiyuswat iti Permitting on Wheels program ti Department of Environment and Natural Resources wenno DNR diti Region 2 ana isayang katijaili ti Santa Ana, Cagayan. Kagiddan ti nationwide launching na iyasideg dagiti serbisyo ti DNR kadagiti umili karaman dagiti small and medium enterprises. Kadwa ti lokal a gobyerno inyasideg ti ahensya iti panangidaulo na Executive Director Attorney Ismael Manaligod dagiti na dumadumang environmental services karaman ti panang iproseso dagiti permit kan clearances manipod iti Environmental Management Bureau. Nangiyawat mo ti DNR ti forestry related permit kan timulong iti land titling nangiyornos kadagiti land disputes kan dumapay. Kabayatan na timulong mo ti Mines and Geosciences Bureau iti panangiwaras kadagiti hazard maps kan posters iti LGU kan kadagiti umili. Adupay dagiti na dumaduma at titulo tinaiyawat babaan iti handog titulo program karaman dagiti community-based forest management agreement provisional agreement kan ratan cutting permit manamnama mo't ita iti agtultuloy a panangidanon ti DNR kadagiti na dumaduma nga environmental services kadagiti na dumaduma nga ili kan syudad ditoy Region 2. Manipod syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City, patuloy na pamahagi ng tulong sa mga Pilipino, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabuulat ihatid naman sa atin ni Jong Munar. Impanamnaman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga agtultuloy ti panagadal ken panagbantay da tapno masiguro mariknadig iti Pilipino ti tulong iti nasyonal a gobyerno ita a krisis iti personal nga panagbisita sa La Trinidad Trading Post ken Benguet Agri Pinoy Trading Center ti Presidente imbitla na na dumaduma nga inisyatiba iti naipatungpal tapno makisayan ken maipayan ti solusyon nagiti karit ken parikot nagiti manalon trackers ken dumapay nga stakeholders in waragwawag na nga karaman kadagiti solusyon anay patungpal iti panagbabay ti presyo iti diesel temporaryo asan nga panagsingir iti toll fee iti vegetable truckers among iturturong iti natang iti lowlands ken iti panakairaman dagiti drivers iti tulong panghanap buhay sa ating disadvantage displaced when natupad program iti Department of Labor and Employment baban kadagiti nasong inisyatiba masiguro iti umdas nga supply iti makan ken san unay marigatan iti manalon. Bayat anti panagbisita iti Presidente gimatang daytoy ken kadua iti Office of the President iti agdagop 20 nga tonelada iti natang manipod kadagiti manalon ken naibunong kadagiti umili sa Metro Manila. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, PCG Catanduanes na mahagi ng food packs sa mga mangingisda sa Baras, Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Nanaonin Family Food Banks ang Coast Guard Station Catanduanes sa mga parasira sa Barangay Putsan, Danao, Baras, Catanduanes. Pinanginutan ng aktibidad kan PCG Catanduanes sa panginyanot ni Lieutenant Keith Villanueva, katabang ang Provincial Social Welfare and Development Office as in Provincial Government kan Catanduanes. Ginibu ini sa ilarom kan kadiwa ng bagong bayanihang mangingisda program na parte kang pinalakas na PCGI Care o Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program. Objeto kan inisyatiba na makapagtaoni na tulos na tabang na pagkakan sa mga lokal na parasira asin masuportahan ang sa indang kabuhayan. Bigtawan doon kan PCG ang padagos kaining paninindugan sa pagsiserbi sa mga coastal communities sa paagi kan mga programang makatao asin nakatuon sa kapakanan kan namamanuaan. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan, distribution ng cash relief assistance sa mga tricycle drivers sa ilang bayan sa Iloilo, Capiz at Antique nagpapatuloy. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Magapadayon, subong adlaw ang payout sang 5,000 pesos nga cash relief assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga tricycle driver gikan sa 16 ka mga banwa sa Western Visayas. Lakip sa mga patigayon sang CRA distribution amo ang probinsya sang Antique sa banwa sang Kulasi kag Valderrama. Sa probinsya sang Capiz naman ang banwa sang Ibisan, Hamindan, Pontevedra, President Rojas, Sapian kag Sigma, samtang sa probinsya sang Iloilo ang CRA distribution hiwaton sa Barotac Vejo, Dingle, Liganes, Lemery, Lucena, Pavia, Santa Barbara kag banwa sang Saraga. Inabisuhan naman sang DSWD Field Office 6 sa mga benepisyaryo nga siguraduhon nga kumpleto ang ilang papeles sa pagpadulong sa distribusyon kag dapat nga miyembro sila sang lehitimo nga Tricycle Operators and Drivers Association nga yara man sa listahan sang LGU. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, mga residente sa Davao del Sur na kinabang sa programang Benteng Bigas meron na. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Nakabenepisyo ang mas daghang mga residente sa Davao del Sur sa bugas nga nagkantidad og 20 pesos kada kilo sa lain-laing barangay sa probinsya baguhay pa lamang. Lakip sa mga lugar nga nakatagamtam sa munisipalidad sa Padada ang barangay Harada, Butay, Palili, Tulugan, Katipunan ug Don Sergio, Osmeña. Samtang dungan sad nga nag-apod-apod og benteng bigas sa 33 ka mga barangay sa Matanao ilawom sa programa sa Department of Agriculture 11. Ang maong inisyatibo na himong posible sa hiniusang paningkamot sa lokal nga panggamahanan sa Matanao ug mga opisyal sa barangay aron nga makahatag og barato nga bugas sa ilang mga ginsakpan. Prioridad nga sektor nga nahatagan sa benteng bigas ang mga senior citizen, solo parents, persons with disability, mga pamilya nga ubos ang kita, transport workers ug mga mag-uuma ug mananagat. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadakuin na natin ang Butuan, headline inflation rate sa Agusan del Sur para sa Marso 2026, bahagyang tumaas ngunit na panatiling mababa sa buong rehiyon ng Caraga. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. Headline inflation rate sa probinsya sa Agusan del Sur may ambak sa 4.5% ning bulan sa Marso 2026. Kini ang gibutyag ni Supervising Statistical Specialist Loverville Olaco
sa Philippine Statistics Authority o PSA Agusan del Sur. Sigon pa ni Olaco, tuod man ang probinsya sa Agusan del Sur mitala sa mas ubos nga inflation rate sa interior rehiyong Caraga, apan nagapakita usab dinhi ang padayong pagsaka sa presyo sa mga nagunang panaliton ug nagkadaiyang serbisyo. Kini kung itandi sa regional inflation nga ana sa average nga 5.5% sa Marso ning tuiga, mas taas sa 3.6% kaniadtong bulan sa Pebrero, dala sa tumang pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo nga gisundan sa pagsaka usab sa presyo sa pagkaon ug uban pa. Nakabintaha ang probinsya sa Agusan del Sur gumikan kay napabili niini ang ubos nga inflation rate kumpara sa ubang lugar sa Caraga. Nanguna sa labing taas nga inflation rate sa Caraga mao ang probinsya sa Dinagat Islands sa 7.7%, gisundan sa Butuan City sa 7.3%. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin na natin ang Marawi. Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, Lanao del Sur at Food and Agriculture Organization ng United Nations na mahagi ng heavy-duty cooler boxes para sa mga mangingisda sa lalawigan. Narito ang kabuang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Gaya Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o di na MAFAR Lanao del Sur ay minipagupayanon a Food and Agriculture Organization ang taga FAO ay United Nations na inipamgaran sa mga kasangapan na heavy-duty cooler boxes kung mga patitirano ko pimbarang adarpa sa Lanao del Sur. Kaya kabasa Provincial Director MAFAR Lanao del Sur si Atty. Khalid Ansado nagyan kaya pamugayan na porko programa Development of a Sustainable Fishery Value Chain si Sabang Samoro Autonomous Region and Muslim and Mindanao ang BARMM ayan tapo na para makapya sa post-harvest handling matatap so kapya o sada gumakala so kaswatiran ko katirano nagwayamala na tanto amala igunan yan ko mga beneficiaries ko gira na kasusukat kawiyagan yan kaya kinipamgan sang kaya mga kasangapan na miya kanap ko pimbarang adarpa sa ranaw sa tanto ay hindi pa kapya ginawa o miya kaparuleron sang kaya pamugayan ka miya tanggal sa ginawairan sa di kabinasa so mga sada kaswatiran ko gira na katiranaw. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Narito na ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Esports. Ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. #panatag ang mayalak. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Tiwala ang Department of Finance o DOF na ang Business Process Outsourcing o BPO, semiconductor at renewable energy sectors ang magtutulak
ng susunod na bugso ng job creation sa bansa. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, nakatuon ang mga reforma sa pag-akit ng mas maraming investment, lalo na habang umaakyat sa higher value services ang BPO, lumalawak ang semiconductor manufacturing at dumarami ang proyekto sa wind, solar at geothermal energy. Sinabi rin niyang ang pagiging vulnerable ng Pilipinas sa climate risk ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad sa clean energy investments. Nanawagan din si Go ng mas malakas na international support sa panahon ng krisis, kabilang ang flexible financing, mas mabilis na disaster response funding at mas malawak na access sa blended financing upang mapanatili ang mga proyektong lumilikha ng trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling nire-review ng Department of Transportation o DOTR ang airline fuel surcharges matapos itaas ito ng Civil Aeronautics Board o CAB sa level 8 ngayong buwan dahil sa patuloy na mataas na presyo ng jet fuel na may kaugnayan sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, nakikipag-ugnayan ang ahensya sa CAB na ngayon ay nagmo-monitor ng fuel prices kada 15 araw para mas mabilis makapag-adjust ng surcharge. Sa level 8, maaaring maningil ang airlines ng 253 pesos hanggang 787 pesos sa domestic flights at 835 pesos hanggang 6,208 pesos sa international routes. Sinabi ni Lopez na ilang bansa ay nasa maximum level o maximum level 20 na, ngunit umaasa ang Pilipinas na hindi aabot sa ganoong taas. Ang fuel surcharge ay variable fee na nakabatay sa galaw ng jet fuel prices gamit ang Mean of Platts Singapore benchmark. Bagamat bahagyang bumaba nitong linggo, nananatiling mataas ang presyo ng jet fuel kumpara noong nakaraang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Manila Water na sapat ang supply ng tubig sa East Zone ngayong tag-init sa tulong ng mas pinalawak na pinagkukunan at nakahandang contingency measures habang tumataas ang demand. Ayon sa kumpanya, patuloy nilang dinadagdagan ang water sources upang mabawasan ang pag-asa sa Angat Dam na nagbibigay pa rin ng halos 70% ng supply sa Metro Manila. Kabilang sa alternatibong sources ang Laguna Lake, Cardona Water Treatment Plant, Upper Wawa Dam at mga standby deep wells. Sinabi ng Manila Water na nakatutulong ang mga ito para mapanatili ang 24/7 na serbisyo bagamat may ilang lugar, lalo na sa matataas na bahagi, na maaari pa ring makaranas ng pansamantalang interruption dahil sa maintenance o pressure issues. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hinimok ng Pilipinas ang mas maraming international cruise ship companies na isama ang bansa sa kanilang mga itinerary matapos ipakita ng datos sa unang 2 buwan ng taon ang patuloy na paglago ng cruise activity ayon yan sa Philippine Ports Authority o PPA nitong linggo. Ayon kay PPA General Manager J. Daniel Santiago, 26 na cruise calls ang naitala mula Enero hanggang Pebrero na may kabuang 76,188 passengers sa iba't ibang pangunahing pantalan sa bansa. Habang bineberipika ang datos para sa Marso at unang 2 linggo ng Abril, sinabi ni Santiago na malinaw ang patuloy na interes ng international cruise operators at lumalakas ang papel ng Pilipinas bilang cruise hub sa Asia.
Binanggit niya ang malaking pagbabago ngayong taon, hindi na lamang dumaraan ang cruise ships, dito na nagsisimula at nagtatapos ang kanilang biyahe. Patunay ng lumalaking kumpiyansa ng cruise lines sa kakayahan ng bansa bilang home port. Sa EVA Makapagal Cruise Terminal sa Maynila, 6 na turnaround cruise calls na ang naitala. Mas mataas kumpara sa 2 turnaround calls noong nakaraang taon. Patuloy itong tumatanggap ng medium at large vessels na may 1,000 hanggang 3,000 pasahero mula China, Europe, United States at iba pang bansa. Bukod sa Maynila, regular ding tumatanggap ng cruise ships ang mga pantalan ng Corimao, Salumage, Coron at Puerto Princesa na nagpapalawak ng tourism opportunities sa iba't ibang destinasyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 20 ng Abril, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 8 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 32 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 81 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 67 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 81 piso at 2 sentimo. Nasa 70 piso at 49 sentimo ang euro, 43 piso at 87 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 2 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang po ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nagpasiklab agad si Benny Boatwright sa kanyang pagbabalik kung saan kumamada ito ng 41 puntos para itulak ang San Miguel sa dikit na 98-94 panalo kontra NLEX at buhayin ang playoff bid ng Beermen sa PBA Season 50 Commissioner's Cup sa larong ginanap sa Inari Center sa Antipolo. Agad nagpakilala si Boatwright, iniahon ang sa SMB mula sa maagang pag-arangkada ng Road Warriors bago ibigay ang mga panapos na tira sa huling segundo. Ipinakita niya muli ang kanyang malayong range kung saan tumira ito ng 3 4-point plays at 2 3. Pinakamalaking eksena ang malakas na two-handed dunk niya sa huling 32 segundo matapos iwanan si Katie Lalane para ibigay ang 96-94 na abante na hindi na binitawan ng SMB.
Dinagdagan pa ito ni CJ Perez ng isang layup habang naagapan ng Beerman ang huling opensa ng NLEX. Nagtapos si Boatwright na may double-double na 41 puntos at 11 rebounds. May 16 na puntos si Marshall Lassiter habang nagambag si Junmar Fajardo ng 11 puntos at 10 rebounds. Nagdagdag naman si Perez ng 13 puntos at 9 rebounds para umangat ang San Miguel sa 4-4 record. Malakas ang simula ng NLEX sa pangungunan ni Lane at Shawnee Winston. Umabot pa sa 15 ang kanilang lamang bago bumawi ang SMB at umabante ng hanggang 12. Nagtapos sila Lane na may 35 puntos at 12 rebounds, si Winston na may 20 habang 1 puntos na lang ang kinulang ni Robert Bullock para sa triple-double matapos magtala ng 9 puntos, 10 rebounds at 12 assists. Bumagsak naman sa 6-2 record ang kartada ng Road Warriors. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Diretso na sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Finals ang De La Salle University matapos talunin ang reigning champion National University sa libang set na thriller 27-25, 15-25, 23-25, 25-23 at 15-13 nitong linggo ng gabi sa Mall of Asia Arena. Nang maungusan sila ng isang set sa kontra dalawang set, bumawi ang Lady Spikers sa pangunguna ni Angel Canino, Amy Provido at Jane Reterta para maipuwersa ang deciding set. Sa ikalimang set na humaba dahil sa team at referee challenges, umangat si Shivana Laput at naghatid ng mga panalong tira para sa panibagong tagumpay kontra NU. Sa 14-0 sweep ng eliminations, kuha ng Lasal ang outright finals berth at magbubukas ng step-ladder format. Maglalaban para sa natitirang final slot ang NU, Adamson at alinman sa UST o FEU. Huling nagawa ng Lasal ang elimination sweep noong season 76, ngunit nabigo sila noon sa finals kontra sa Ateneo ni Eliza Valdez. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa men's division, tinapos ng De La Salle University ang season nito sa isang malaking upset kung saan pinataob ng koponan ang defending champion, National University sa 5 set, 16-25, 26-24, 20-25, 26-24 at 70-15 sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Tournament. Bagamat laglag na sa Final Four race, nagpakita ng tapang ang Green Spikers sa pangunguna nina Yoyong Mendoza, Chris Hernandez at Eugene Gloria para pigilan ng NU sa pagkuha ng outright twice-to-beat advantage. Umangat ang Lasal sa 5-9 habang naputol ang 5-game streak ng Bulldogs na bumagsak sa 10-3 record. Sa dikdikang 5th set, kumawala ang Lasal mula sa 12-all at sina Hernandez at graduating middle blocker Eric Layog ang nagbigay ng mahalagang puntos bago tuluyang maipanalo ang laban sa pamamagitan ng successful challenge. Nanguna si Hernandez na may 17 puntos, sinundan ni na Mendoza at Gloria na may 17 at 16 na puntos ayon sa pagkakasunod. Pinangunahan naman ng 28 puntos ni Leo Ordiales ang NU. Dahil sa talo, haharap ang NU sa mahalagang laban kontra University of Santo Tomas sa Abril 22 para sa huling twice-to-beat incentive. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matikas ang unang laban ni Jerwin Angcaja sa featherweight division matapos hindi na makabalik si Ruben Tostado Garcia para sa ikalimang round sa kanilang laban sa Hipodromo Caliente sa Tijuana, Mexico nitong linggo.
Ipinakita ng 34 anyos na dating world champion ang panibagong lakas, 2 beses pinabagsak ang Mexican at binomba ng mabibigat na body shots hanggang sa ipatigil ng kanyang corner ang laban na nakaschedule sana ng 8 round. Umangat ang kartada ni Ancajas sa 38 wins, 4 losses at 1 draw na may 25 knockouts habang bumagsak si Tostado sa 28 wins, 17 losses at 1 draw. Agad naramdaman ni Tostado na pumalit lamang sa orihinal na kalaban ang bigat ng kamao ni Ancajas. Isang malinis na left straight ang nagpabagsak sa kanya 29 na segundo pa lang ng unang round. Sinubukan niyang bumawi sa ikalawa ngunit pinatigil ito ni Ancajas sa isang matinding suntok sa katawan. Patuloy na pinahirapan ni Ancajas ang kalaban, tumama ng uppercut at isa pang left straight bago muling pabagsakin si Tostado sa ika-4 na round. Nakabangon pa ito bago tumunog ang bell ngunit nagpasya ang kanyang corner na itigil na ang laban bago magsimula ang ika-5 round. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, tinuldukan ng Chris Cross ang paghabol ng Savoge para kunin ang Game 3 ng 2026 Spikers Turf Open Conference Finals sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Bumawi ang King Crunchers mula sa pagkadula sa third set at tinapos ang laban sa 4 na set, 28-26, 25-17, 26-28 at 25-23. Nagpakitang gilas si Kim Malabunga sa endgame, tumira ng running attack para sa championship point bago harangin si Louie Ramirez para iselyo ang panalo. Nanguna si Jude Garcia na may 27 puntos at kalaunan ay tinanghal na conference most valuable player sa ikalimang magkakasunod na pagkakataon. Nagrehistro si Adrian Villados ng 33 excellent sets, kabilang ang eksaktong pasa para sa go-ahead hit ni Malabunga. Nagambag si Noel Campton ng 20 puntos habang sina Alche Gopiteo at Malabunga ay may 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Sa panig ng Savoge, nanguna si Mark Calado na may 16 na puntos habang nagtala si Ramirez ng 13 puntos at 13 excellent receptions. May 10 puntos naman si JP Bogawon sa pinakamagandang finish ng Savoge matapos ang 2 bronze seasons. Tinapos ng Chris Cross ang kampanya sa matibay na paraan mula sa sweep ng prelims, pagkatalo sa semis hanggang sa pagbangon sa Game 3 para kunin ang titulo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Binati ng Department of Tourism ang P-pop girl group na BINI at nagpaabot din sila ng pagbati kay Sofia La Forteza.
ng Cat's Eye matapos ang kanilang makasaysayang performances sa Coachella 2026. Kinilala kasi ng Tourism Department ang grupo, itong BINI, bilang kauna-unahang Filipino act na nagtanghal sa naturang festival kung saan naghatid sila ng 45-minute set na umani ng global attention. Ayon sa ahensya, ipinakita ng BINI at ni Sofia ng Cat's Eye na hindi lamang ang world-class talent kundi pati ang natatanging Pinoy vibe na tumatak sa international audience. Samantala, ipinahayag din ng Batangas Provincial Government ang kanilang pagmamalaki kay Maloy Recalde na isa sa mga miyembro ng BINI at Tubong Lemery matapos maging viral ang kanyang Batanggenyong pagbati sa audience. Sa kabuuan, itinuturing ang kanilang Coachella debut bilang malaking milestone na nagpapakita ng patuloy na pag-angat ng Filipino music at talento sa global stage. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagbigay ng clue ang Queen of All Media na si Chris Aquino tungkol sa babaeng gusto ng anak niyang si Bimbi na maging girlfriend. Sa kanyang Instagram post para sa kaarawan ni Bimbi noong April 19, may kasama itong babae na tinakpan ng heart emoji ang muka. Dahil dito, hinala ng mga netizens na ang tinutukoy ay si Cassandra Inares na anak ni na Junjun Inares at Andrea Inares. Naging usapan na rin dati ang dalawa matapos silang makitang magkasama sa isang campaign event sa Antipolo City. Ayon kay Chris, sinabi ni Bimbi na special ang girl na yan at wish pa nga niya na ito na ang maging first at posibleng last girlfriend na ng kanyang anak. Gayunman, pinaaalahanan niya si Bimbi na huwag masyadong ma-overwhelm ang babae sa kanyang pagiging excited. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito, she will be a mother dahil kinumpirma nga ng beauty queen na si Celeste Cortez na buntis siya sa kanyang unang anak matapos niyang ibahagi sa Instagram ang larawan ng kanyang baby bump at ultrasound ng baby. Naging emosyonal ang kanyang naging caption at agad umani ng pagbati mula sa fans at kapwa celebrities tulad ni Kylie Versosa at iba pa. Sa kabila kasi ng pagiging pribado, inamin din ni Celeste na ang ama ng kanyang dinadala ay ang kanyang kasalukuyang partner na si Jonathan Sterling. At itong si Celeste ay nakilala bilang Miss Philippines Earth 2018 title holder at naging Miss Universe Philippines 2022 kung saan kinatawanan niya ang bansa sa international competition. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, ikinararangal ng young singer na si Jada Avansado na bansagan siya bilang next Sarah G ng talent executive na si Vic Del Rosario. Itinuturing na kasi ngayon si Jada ng kanyang talent agency na posibleng sumunod sa yapak ng pop star na si Sarah Geronimo. Ayon kay Jada, proud ito sa naturang bansag ngunit aminado siyang nakakaramdam din siya ng pressure dahil malaki ang inaasahan sa kanya. Gayunman, nakatuon siya sa pagbibigay ng kanyang best sa industriya. Ibinahagi rin niya na bata pa lang siya ay napansin na siya ni Boss Vic at nais na siyang gawing artista. Sa katunayan nga, nag-iwan pa ito ng note sa kanyang ama na si Ding Dong Avansado na nagsasabing gagawin siyang bituin. Nagpasalamat si Jada dahil hinintay siya ng kanyang manager na maging handa bago tuluyang pasukin ang showbiz. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At
inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa kamay nilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Esports na si Leo Magpayo at syempre ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT. Maraming salamat din syempre sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Patuloy ding sumubaybay sa pamagitan ng ating Evox PBS Receiver app at sa ating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.